Sa bawat pagod ng isang ama, may pamilya siyang umaasa. Pero, paano kung isang araw, ang mismong hininga niya ay ipagkait? Pre, kasi pinapagawa niyo yung ganito? Hindi, yung bubong yata, natanggal yung kahoy. Ano gagawin ito sa bubong? Malamang ayusin. Sinabok pa ako. Okay. Isang lindol ang imanig sa Metro Manila kaninang tanghali. Sa gitna ng pagtatrabaho ng isang construction site dito sa Quezon City, ilang mga manggagawa ang nakaranas ng matinding peligro matapos mahulog ang ilang materyales. Isa sa mga tinamaan si Orlando, alias Mang Lando Ramirez, 45 taong gulang, construction worker at isang ama na nag-iisang anak. Bagamat nakaligtas sa unang insidente, nakitaan ang senyales ng pananakit ng dibdib at hirap ng paghinga. Lando, magpahinga ka muna. Isipin natin yung kailangan natin, pare. Sige. Pero, tulad ng maraming ama, mas pinili pa rin niyang magtrabaho. Hindi niya alam, may sugat na pala sa loob ng kanyang katawan. Oo naman si Lando, mukhang malala yung tama niya. Oo nga eh. Nag-alala ako para sa pamilya niya. Sigurado malaking gastos yun. Oo nga ikaw na bahala sa kanya, Paul. Sige, tignan na lang. Lando, matagal ka pa ba dyan? Sino tumatawag ko? Mare, Oh, pare, bakit? Anong meron? Ba't napatawag ka? kamusta na si kumpare pa, Mare? Eh, meron kasing nangyari dito sa site natin eh. Andun ba siya sa loob ng kwarto? Hindi pa lumalabas. Tagal nga eh. Ano ba nangyari? Di ba siya nakakauwi, Mare? Andito na. Nasa loob na ng kwarto. Kaso hindi pa lumalabas. Kanina pa nga dun eh. Hindi kasi, Mare, na tabunan siya ng kahoy. Ha? Nagkaroon lang ng kalya yung kahoy. Grabe ba yung pagkaano ng mga kahoy? Medyo grabe, Mare. Sige, tignan ko na lang muna. Katukin ko na lang. Hindi pa nalabas eh. O, sige, Mare. Salamat. Sige, Mare, ingat. Oh, Thank you. Ingat ka din, salamat. Ingat kayo. Sige. Lando, kumusta ang trabaho? Ayun, ayos lang. Medyo pagod. Ikaw anak, kumusta pag-aaral? Pagod din po na yung dami kong ginagawa. Hindi mo ba kailangan ng tulong? Kaya pa naman po. Grado ah. Nay, napano si Tay? Okay din po siya. Lando, kanina pa yan. Hindi normal yan ah. Hingal na hingal ka. Siguro sa pagod lang sa trabaho. E paano nga rin? Akala ko ba okay lang? Maging okay lang dito. Pagod lang. Tay, hindi po yata normal yan. Magpa-check up na po kaya tayo. Wala tayong pera na. Okay na yan. Nay, Intindihin mo pa ba pera kesa sa kalusugan mo? Sige na nga. Tara na! Lando? Dahil sa aksidente at sa kanyang paninigarilyo noon, mas lumala ang kanyang kondisyon. Unti-unti nang bumagsak ang kanyang baga, isang pneumothorax. Lando! Lando!
po kami. Iba na po yung paghinga niya. Tapos nung dadali po namin dito na nawalan po siya ng malay. Ano po bang ginawa ni sir bago po siya nakauwi sa inyo? Sabi po ng foreman, may nangyari daw po kanina sa pinagtatrabahuan nila eh. Hindi ko po alam yung buong mangyayari. Tsaka po, baka dahil din po sa paninigarilyo niya. Ilang taon na po si sir? 45 po. Sige po, labas po muna tayo para po mas... Gawin niyo po Kalma lahat tayo. yung anak ko, yung pagkakawala ng ama. So, Doc, 45-year-old male po, sudden shortness of breath, chest pain, and history of trauma po 7 hours ago. So, possible pneumothorax siya. Nurse na i-refer siya for chest x-ray and bigyan agad ng oxygen support. Okay po, Doc. Luis, natatakot ako mawala si tatay. Alam mo, Ben, dapat lumaban ka. Huwag ka sumuko. Lumalaban si Tito. Gagaling yan. Tiwala ka lang. Huwag ka sumuko, ha? Doc, ito na po yung x-ray result ni Sir Lando po. May collapse po siya sa right lung. So, ayon sa result, kailangan natin maglagay ng chest tube para mailabas ang hangin, kundi lalong babagsak ang bagal. Lando, huwag mo naman naniniwan ng anak ko. Dok, gawin niyo po lahat. Gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya. Sa tulong ng chest tube insertion, nakalabas ang hangin at muling nakalawak ang baga ni Mang Lando. Parang gumana ng dibdib ko. Hello po, Sir Lando. I-check lang po natin yung vital signs. Okay lang po ba? Okay lang po. Okay lang po ng kamay. Mataas po lang po. Over 80 po siya. Yung sa oxygen niya naman po. Ikot ko lang po yung oxygen niya. Ikot lang po naman. And sir, paalala ko rin po, ang iwasan po muna natin yung pagbubuhat po niyan. And siguraduhin niyo rin po na nakakapagpahinga po kayo ng maayos para po agad po kayong gumaling. And sir, tuturuan din po namin kayo yung breathing exercise po para po agad po kayong gumaling po. Yung sa, gamitin niyo po yung sa bibig niyo po, yung ganito po sir. Ayan po. Kung susundin niyo po ang mga payo, makaka-recover po kayo. At mag-ingat po sa pagtatrabaho at itigil ang paninigarilyo. Thank you po. Salamat sa Diyos, sa mga doktor at sa inyo. Mas aalagaan ko ng sarili ko ngayon at kayo ang dahilan ng bawat hininga ko. Promise yan tayo ha, hindi ka naman ninigarilyo. Hindi na. Sigurado. Huwag mo na ako tatakutin ulit ng ganun, ha? Hindi na. Salamat tayo at lumaban ka. Salamat. Tara nga tayo. Ang bawat hininga ay paalala na may pag-asa. Sa bawat sakit, may aral. At sa bawat laban, ang pamilya at mga nagmamalasakit ang tunay na lakas.